Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na Ang Manlalakbay at sa ating butihing narrator. Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Erwin, nakatira dito sa Ilocos Sur. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari ito sa lugar ng Southern Leyte at noong mga panahong iyon ay naninirahan pa lamang ako roon sa bahay ng aking tiyahin na itago na lang po natin sa pangalang Tia Alma. At ang anak nitong itago na lang po natin sa pangalang Kuya Ronel. Mas matanda ng 3 taon sa akin si Kuya Ronel. At noong kapanahonang binata pa lamang kami, ay nagtatrabaho kami sa isang palayang hindi naman ganong kalayuan sa kanilang tirahan. Kung kaya pansamantalang naninirahan ako sa kanila noon. Nang sa gayoy hindi na ako umuwi pa sa bahay namin. May kalayuan kasi ang tirahan naming Kalakbay. At kung iyong susumahin, ay bibiyahe pa ako ng halos 3 oras. Kaya naman noong nakapasok na ako ng trabaho sa palayan, ay minungkahi ko sa aking ina na kay Tia Alma na muna ako maninirahan. Para hindi gahol sa oras at bawas gastusin na rin sa pamasahe. Tapos itong si Kuya Ronel noon Kalakbay ay hindi ito naniniwala sa mga albularyo, manggagamot o ano pang mga uri ng espiritual na kaganapan. Sabi pa niya, gawa-gawa lang umano ng mga tao iyon para magkapera. Kumbaga sa panahon natin ngayon mang-iskam ng tao. Yun yung paniniwala niya noon. Nagkwento kasi ang kasama namin sa trabahong si Antonio na isang albularyong batikan daw ang kanyang ama. Sa tuwing nagkukwento siya tungkol sa mga ginagawang espiritual ng kanyang ama, ay sumasali naman sa usapan namin si Kuya Ronel at nagsasabi ito na hindi naman daw totoo ang mga albularyo at manggagamot. Gawa-gawa ng mga taong mapanloko sa kapwa umano ang mga bagay na iyon. Para magkapera at makapanloko ng mga taong mabababa ang pinag-aralan. Dahil ang totoo umanong makakapaggamot lang sa mga may sakit ay yung mga doktor at yung may mga pinag-aralan tungkol sa medisina. Katulad na lang ng mga nurse at iba pa. Pero yung mga albularyo at manggagamot ay wala namang pinag-aralang medisina iyan. Kaya paano nila mapapagaling ang mga taong may sakit? Alam mo Kuya Ronel, iginagalang ko ang opinyon mo. Pero iba-iba ang uri ng panggagamot. Kaya hindi mo dapat husgahan ang bawat kakayahan ng tao. Anya ko sa kanya. Sus nako Winsan, hindi totoo ang mga yan. Kaya kung ako sa iyo ay huwag kang magpapaniwala ng mga ganyang klaseng usapin. Sad ni Kuya Ronel sa akin. Hayaan mo na yung kuya mo pare. Hindi natin mapipilit ang tao kung walang paniniwala sa mga kakayahan ng albularyo at iba pang panggagamot ng espiritual. Tsaka pa lamang maniniwala yan kapag oras na kapitan ng sakit at hindi mapagaling-galing ng mga doktor na pinapaniwalaan niya. Wika ni Antonio. Nakaramdam naman ako ng hiya dahil sa sinabi ng pinsan ko. Nakita ko pang parang nadismaya ang katrabaho naming si Antonio sa mga sinabi ni Kuya Ronel. Noong pauwi na kami sa bahay galing trabaho, ay napag-usapan namin ni Kuya ang tungkol doon sa babaeng palaging sumusunod sa kanya at nagbibigay ng pagkain. Anya pa, hindi niya gusto si Susan dahil sa may nagugustuhan na siyang ibang dalaga at iyon ay si Bibian, ang anak ng katrabaho naming si Mang Felipe. Sinabihan ko naman siyang tapatin niya na lang ang dalaga para hindi na umasa pa. Baka kasi ang buong akala rin ng dalaga ay may gusto si Kuya Ronel sa kanya. Kaya patuloy pa rin iyon nagpaparamdam sa kanya ng pagkagusto. Ewan ko ba sa babaeng pangit na yon? Ilang beses ko nang sinabihang lubayan na ako. Dahil hindi ko naman talaga ito gusto. Isa pa ang layo-layo ng itsura niya sa babaeng mahal ko. Napakapangit niya at uka-uka pa ang ngipin. Marami pang tigidig sa mukha. Wika ni Kuya Ronel sa mataas na boses. Kaya lang ang hindi namin alam Kalakbay ay nasa likuran pala namin si Susan. Sinundan pala kasi kami nito dahil sa naiwan ni Kuya Ronel ang kanyang baunan at inihabol lang iyon ni Susan. Nagulat pa kaming dalawa nang magsalita si Susan sa likuran namin. Tapos ay nagsabi itong naiwan ni Kuya Ronel ang baunan niya. Kaya sabay kaming nagkatinginan sa isa't isa ni Kuya Ronel at sabay napalingon. Nakita kong masama ang titig ni Susan sa amin. Pero maluha-luha ang mga mata niya
habang inaabot ang plastic na may lamang baunan. Ikaw pala si Susan. Kanina ka pa ba dyan? Kabadong tanong ko. Tumango naman ito at sabay alis noong maiabot na ang baunan. Napatampal naman ako sa noo at nagsabi ng, "Ano ba yan, Kuya Ronel, nakakahiya? Narinig lahat ni Susan ang mga sinabi mo. Kawawa naman yung tao." Anya ko dito. "Hayaan mo siya. Mas mabuti na nga yung narinig niya na ang lahat para tigilan niya na ako." Tugon naman ito sa akin. Hindi ko alam, Kalakbay, kung bakit sa lahat ng pinsan ko ay si Kuya Ronel lang ang may kakaibang pag-uugali. Walang preno ang bibig nito kahit na nakakasakit ng kapwa. Basta kung ano ang gusto niyang sabihin ay sasabihin niya talaga. Sa paglipas ng mga araw ay hindi ko na nakikita pa si Susan. Hindi na rin ito nagbebenta ng kakanin. Kaya ang nasa isip ko noon ay maaaring nagpalipas lang ito ng sama ng loob. Dahil sa narinig nito kay Kuya Ronel. Pero habang lumilipas ang araw, ay napansin kong may maliliit na butlig na tumutubo sa pisngi ni Kuya. Pabalik-balik na rin ang kanyang lagnat at partikular sa oras ng 6:00 ng hapon. Noong unay ang akala ko'y simpleng butlig lang iyon. Kaya sinabi ko sa kanyang hayaan niya na lang ang butlig at kusang mawawala rin naman iyon katagalan. Subalit sa paglipas pa ng ilang araw, ay mas lalong lumala at lumaki ang pamamaga ng butlig sa kanyang muka. Na kung iyong tititigang mabuti, Kalakbay, ay aakalain mong pigsa iyon. Sa kadahilan ng may nanana iyon sa loob at ani mo'y puputok na. Ngunit ang mas ikinatakot ng mga magulang ni Kuya Ronel ay magkabilang pisngi ang meron tig-isang pirasong butlig na parabang pigsa. Namamaga na ang mukha niyang nangangamatis at halos nakapikit na lang ang kanyang mga mata. Dahil sa sobrang pamamaga ng pisngi nito gawa ng butlig. Kaya dinala na ito sa iba't ibang hospital, pero wala pa rin mangyari. Hindi makita ng mga doktor kung ano ba talaga ang sakit ni Kuya Ronel. Pero ang napapansin ko, Kalakbay, sa tuwing dinadala sa pagamutan si Kuya, ay mas lalong lumalala ang sakit nito. Maging sa singit at kilikili niya ay may tumutubo na rin. Kaya hirap na siya maglakad at kumain noon. Napapaiyak na lamang si Kuya Ronel tuwing nakakaramdam siya ng sakit o kirot. Kaya naman nagsuwestiyon ako kay Tiyang Alma na dalhin na lamang sa albularyo si Kuya Ronel. Dahil kung hindi ito kayang pagalingin ng mga doktor at hindi makita ng mga ito ang kanyang sakit, baka kaya siyang gamutin ng albularyo. Basta't buo lang ang paniniwala. Tinanong naman ako ni Tia Alma kung may kakilala ba akong manggagamot. Baka maaari ko daw siyang tulungan. Wala daw kasi siyang kakilalang manggagamot sa baryong tinitira nila. Sinabi ko naman sa kanya na susubukan kong kausapin ang katrabaho namin ni Kuya Ronel na si Antonio. Ang alam ko kasi ay naikwento ni Antonio sa amin na albularyo umano ang ama nito. Nagpasalamat naman ang aking tiyahin at sinabi na kapag pumayag umano ang ama ng katrabaho ko, ay maaari bang sa bahay na lang daw gamutin si Kuya Ronel. Sige po, Tiyang. Babalitaan po kita kaagad. Anya ko dito. Nang araw ng iyon, Kalakbay, ay kinausap ko si Antonio tungkol sa kanyang ama. Sinabi ko rin sa kanyang may sakit si Kuya Ronel at hindi kayang lunasan ng mga doktor. Naku tol, hindi ako sigurado kung papayag si tatay. Hindi kasi nanggagamot iyon kapag hindi naniniwala ang nagiging pasyente niya sa mga albularyo at manggagamot. Kakamot-kamot na uwi ka ng katrabaho ko. Sige na par, tulungan mo naman akong kausapin ng tatay mo. Naaawa na kasi talaga ako sa pinsan ko eh. Pakiusap ko kay Antonio. Totoo naman talaga kasi, Kalakbay. Nakakaawa ng tignan si Kuya Ronel. Napakalansa na kasi ng amoy nito. Gawa ng mayat mayay may lumalabas na nana sa kanyang magkabilang pisngi. O kung hindi man ay sa singit niya at sa kilikili. Maging sa gilid ng leg niya ay may tumutubo na rin. Kaya bawat paggalaw niya ay nagnanak na kiyon at sobrang napakabaho. Na halos umaalingaso na sa loob ng bahay. Hindi na rin makatayo si Kuya Ronel. Nakaratay na lang din siya sa higaan at tanging lugaw na lang ang kanyang kinakain. Dahil sa hindi na niya kayang ibuka pa ng malaki ang bibig at lumunok. Siguro ay naawa na rin ang katrabaho ko noon
kung kaya pumayag na ito. Kakausapin niya raw ang kanyang amang gamutin ang kanyang katrabaho. Kaya sobra-sobra ang pasasalamat ko kay Antonio noon sa pagpayag niya kahit na maraming hindi magandang sinabi ang pinsan ko tungkol sa kanyang ama. Kinahaponan noon. Pasado 5:00 na ng mga oras na iyon. Habang nagsisibak ako ng kahoy, ay may nagtao po sa labas ng bakuran. Nung tignan ko iyon ay ang katrabaho kong si Antonio pala iyon at ang kasama nitong matanda ay ang amang albularyo. Salamat naman po at napaunlakan niyo ang pakiusap ko sa anak niyong gamutin ng pinsan ko. Anya ko sa ama ni Antonio. Wala iyon iyo. Nagkataong wala rin akong lakad ngayon. Kung kaya pumayag na ako sa pakiusap ng anak kong gamutin ng pinsan mo. Tugon ng albularyo. Kaagad ko nang tinawag ang tiyahin ko para sabihing dumating na ang albularyong manggagamot kay Kuya Ronel. Noong pumasok na ang albularyo sa loob ng bahay, ay hindi ito nakapagpigil magsalita ng kulam. Kulam ang nananalaytay na karamdaman ng anak mo, iya. Naaamoy ko ang amoy sunog na nanggagaling sa aura ng mangkukulam. Kulam mo? Sino naman ang kukulam sa anak ko? Tanong ng tiyahin ko dito. Marahil ay may nasaktan ng batang to. Batid ko kasing matindi ang hinanakit na nararamdaman ng taong kumulam sa kanya. Kaya panigurado akong magpasa hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin ng mangkukulam na iyon ang sakit na ipinaranas sa kanya ng batang ito. Tugon ng albularyo habang nag-uusal ito ng mga orasyon at iniihip sa bawat parte ng butlig ni Kuya Ronel. Maya-maya pa'y may inilabas itong boteng may laman ng langis. At noong sipatin ko iyon ay may papel na nakahalo roon at may nakasulat. May mga kasamang halamang gamot din iyon. Nag-usal muna ng orasyon ng albularyo at iniihip sa bote pagkatapos ay nagsalita ito ng hindi ka gagaling sa iyong karamdaman hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran sa babaeng lubos mong sinaktan. Ito namang langis na ipapainom ko sa iyo ay magiging epektibo lamang ito kung magiging buo ang paniniwala mo sa aming mga ordinaryong manggagamot. At higit sa lahat ay humingi ka ng kapatawaran sa taong nagawan mo o napagsalitaan mo ng masama. Napaisip naman ako kung sino ang tinutukoy ng ama ni Antonio na babaeng nasaktan ng pinsan ko. Maluha-luha namang dahan-dahang tumango si Kuya Ronel. Nagwika naman ng albularyong si Mang Benito na ora mismo ay pupuntahan nila ang mangkukulam at hihingi ng tawad si Kuya Ronel. Kaagad namang nagtawagan tiyahin ko ng masasakyan namin. Nasa likurang bahagi ng driver ng tricycle ang albularyo at ito ang nagturo kung saan kami tutungo. Habang bumibiyahe na kami ng kalakbay, ay napapansin kong liblib na daanan na iyong binabagtas ng sinasakyan namin. Hanggang sa mapadako na kami sa nag-iisang bahay sa malawak na lupang pinapalibutan ng nagtataas ang puno ng nyog at mga malalaking kahoy tulad na lang ng balite at hemelina. Pagkahinto ng sasakyan ay bumaba na ako ng tricycle. Nakita ko namang may matandang babaeng lumabas ng bahay at naglakad ito papalapit sa albularyo. Narinig kong sandaling nagkapalitan ng usapin ng dalawang matanda. Hanggang sa narinig ko na lang ang pangalan ng pinsan ko. Kaya naglakad na ako papalapit sa kanila. Pero kaagad naman akong pinigilan ni Antonio at sinabing hintayin namin ang hudyat ng kanyang ama kung kailan kami dapat lumapit. Kaya matamang pinagmasdan ko na lamang sila. At habang pinagmamasdan ko sila kalakbay, nakita kong biglang napaupo sa lupa ang matanda at animoy dumikit ito sa kinapupwestuhan. Rinig na rinig kong nagmamakaawang halos maglupasay na ito. Natanggalin ang orasyong pinangtigal po at ang pamakong inusal sa kanya ng albularyo. Dahil labis-labis na umano itong nasasaktan. Napatanong naman ako sa sarili ko kung ano iyong pamakong sinasabi ng matandang babae. Nandito kami para makiusap. Natanggalin niyo na ng apo mo ang kulam na ginawa sa pasyente ko. Dahil kung hindi, habang buhay ka na lang na nakapako dyan sa kinasasadlakan mo. Hanggang salamunin ka ng mga insektong alaga mo na nakapalibot dito sa paligid. Rinig kong wika ng albularyo. Nakita ko namang halos madapa na kakatakbo palabas ng bahay ang dalagang si Susan habang papalapit sa kanilang dalawa at tinawag nitong lola ang matanda. Noong sumenyas na ang albularyong lumapit kami sa kanila
ay agad na nagwika si Antonio na akayin namin si Kuya Ronel. Noong makalapit na kami, ay nagsalitang muli ang albularyo at nagwika ng, "Sige na bata, humingi ka ng tawad sa dalagang pinagsalitaan mo ng hindi maganda. Nasaktan mo ang kanyang kalooban, kaya nagawa niyang kulamin ka." Utos ng albularyo. Ngunit ang masaklap ay sinakyan rin ng demonyong lola niya ang pangungulam ng ginawa sa'yo. Kaya nakaranas ka ng ganyang kalala. Batid kung ang nais lang ng dalagang ito ay pahirapan ka ng bahagya, nang sa ganon ay maranasan mo ang sakit na naranasan niya. Sige na, humingi ka na ng tawad bago ko sentensyahan ang dalawang ito. Luhaan namang nagpupumilit ibukan ni Kuya Ronel ang kanyang bibig para makapagsalita. Pero kahit utal-utal ang kanyang pagsasalita, ay matiwasay siyang nakahingi ng tawad sa dalaga. Napayuko naman ang dalaga at luhaang humingi rin ng tawad dito. Matapos ang pangyayaring iyon, kalakbay, ay nakita ko nag-usal ng orasyon ng albularyo at iniihip iyon sa maglola. Maya-maya pa ay nakita kong biglang lumiyab ang dulong bahagi ng kanilang bahay. Ang buong akala ko'y nasunog ang bahay ng maglolang mangkukulam. Subalit narinig kong nagsabi ang albularyo na iyong parte ng bahay na lumiyab ay doon ginagawa ang proseso ng pangungulam ng maglola. Sinunog niya na sa pamamagitan ng pag-usal ng orasyon at ng kanyang gabay ang mga kagamitan ng mangkukulam at tinanggalan niya na ang maglola ng kakayahan ng mangkulam. At kahit nasubukan pang aralin ulit ng mga ito ang kaalaman sa kaliwa, ay hindi na magagamit pang muli ng mga ito. Sapagkat matapos niyang tanggalin ang kakayahan ng mga ito, ay minarkahan niya ang dalawa. Nang sa gayo hindi na muling makakagawa pa ng kamalian sa kapwa. Saad pa ng albularyo, hindi naman porket nakagawa ng masama ang isang tao, ay gawan mo na rin ng masama. Bagkus ay ipanalangin mo na lang ito nang sa gayo'y magbagong buhay na ng tuluyan. Simula noong napagaling ng albularyo si Kuya Ronel, ay naniwala na ito sa mga kakayahan ng albularyo at iba pang manggagamot. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Kuya Ronel Kalakbay. Maraming salamat.